Sa 8 baso ng tubig isa ay may puro sulfuric acid. Kapag nainom mo ito tiyak kang mamamatay. Pero ang 8 tao sa harapan ay hindi natakot. Sa halip nagunahan pa silang kunin ang mga baso. Isa pala itong sugal na kapalit ay buhay. Ang mananalo ay makakakuha ng malaking halaga ng pera. Ang matatalo naman ay mamamatay sa oras na iyon. Lahat ng kalahok ay baon sa utang. Para makapagsimulang muli, pumayag silang sumali sa sugal na ito. Habang malapit nang magsimula ang laro, biglang nag-alok ang isang malaking lalaki na makipagpalit ng baso sa estudyanteng babae sa tapat niya. Dahil naniniwala siyang ang pinili ng mabuting tao ay tiyak na ligtas. Pero hindi niya inakalang, sa kabila ng pagiging walang hiya ng hiling niya, pumayag pa rin ang estudyante. Nang makita ito ng lalaking nakaputi ginaya niya rin. Matapos makuha ang pahintulot ng lahat, nakipagpalitan siya ng baso sa kalbong doktor. Isang tagay para sa panibagong simula ng buhay. Sa utos ng host ng laro, sabay-sabay nilang ininom ang laman ng kanilang baso. Lahat ay kinabahan at natigilan. Umasa ang bawat isa na ibang tao ang malason. Para hindi mamatay sa gutom ang mamalasin. Nagbigay pa ng instant noodles ang mabait na host. Sa mga sandaling iyon, nahulog ang tinidor ng doktor. Akala ng lahat na laman na ang sagot. Pero sabi ng doktor na dulas lang daw siya. Nagkahalo ang kaba at ginhawa. Bago pa man makabawi ang lahat, biglang napangiwi ang lalaking nakaputi. Pagkatapos ay sumubsob sa lamesa at nagsimulang masuka. Sa harap ng lahat, bigla siyang bumagsak sa sahig. Bago siya mamatay, tumingin siya sa kalbong doktor. Bagamat masama ang loob niya, wala na siyang magagawa. Siya rin naman ang nagmungkahi ng palitan. Sino ang dapat sisihin? Patay na siya kayo ang mga pinalad. Habang pinagmamasdan ang kamatayan ng lalaking nakaputi, nagtawanan ng malakas ang lahat. Dahil ang ibig sabihin nito, bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng milyong halaga ng premyo. Pero hindi nagtagal na wala rin ang kanilang ngiti. Ang tagayan ng lason ay unang yugto lang ng laro, habang sumusulong ang mga round. Lalong nagiging malupit ang paraan ng pagkamatay. At higit pa rito, walang estratehiya, puro swerte lang ang labanan. Dahil sapat na ang premyo sa unang round para mabayaran ng utang, at may matitira pang milyon para sa pagreretiro. Kaya nagpasya siyang umatras. Ipinahayag ng host sa lahat na bawat round ay may premyong 100 milyon. Habang kumukonti ang nabubuhay, mas lumalaki ang bahagi ng premyo ng mga natitirang buhay. At ang perang napanalunan ng mga na-eliminate ay paghahatian din ng mga nakaligtas. Habang pinag-uusapan ng lahat kung gaano kalaki ang kita kada round, nagulat silang bumalik ang matabang babae. Sabi niya hindi na importante kung may pera o wala. Ang mahalaga enjoy siya sa thrill. Mukhang sa puntong ito, tuluyan na siyang naging tunay na sugarol. Agad nagsimula ang ikalawang round ng laro. Habang nagtataka ang lahat kung bakit may mga unan, ipinamahagi ng host ang tig-iisang pakete. Pagbukas nila ng pakete, nang hilakbot ang lahat, may laman pala iyong baril. Ang round na ito ay tinatawag na Russian roulette. Napakasimple ng patakaran. May iisang bala lang sa silindro ng bawat baril. Paikutin ang silindro, pindutin ang gatilyo, at itutok sa sentido ng sarili. Sabay-sabay magpapaputok ang lahat, kung sino ang tamaan tanggal na sa laro. Ang unan ay para pigilan ang pagkalat ng dugo, at mapadali ang paglilinis. Habang papasimula na ang laro, biglang nagmungkahi ang estudyanteng babae na makipagpalit ng baril. Nang tumayo ang kalbong doktor pinigilan siya ng matabang lalaki. Dahil gusto rin niyang makipagpalitan sa kanya. Sa huli pinili ng estudyante ang matabang lalaki. Nang mapansing tila nalungkot ang doktor, nagboluntaryo ang babaeng taga-networking na makipagpalit sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng palitan, maingat na isinandal ng lahat ang mga unan. Itinutok nila ang baril sa kanilang sentido. Nagsimula na ang ikalawang round na magpapasya ng kanilang kapalaran. Simulan na natin. Pumutok ang baril. Pagkatapos ng unang round, walang nangyaring masama sa kahit kanino. Dahil walang natanggal, kailangan pang ipagpatuloy ang laro. Pumutok ang baril. Isa na namang round ang lumipas. Pero wala pa ring narinig na putok. May nagsimula ng matakot, pero may mga halatang tuwang-tuwa pa rin. Tumayo ang kalbong doktor at tumalikod para umalis. Pero hindi ito pinayagan ng host. Kapag nagsimula na ang laro hindi na pwedeng umatras.
Agad na nagsimula ang ikatlong round. Ha ha ha. Pumutok ang baril. Sa wakas may isang bumagsak. Ang tinamaan ay ang babaeng nakipagpalit ng baril sa doktor. Mukhang malas talaga ang doktor na ito. Kung sino ang makipagpalit sa kanya namamatay. Patay na siya. Kayo ang mga pinalad. Wala man lang nagbigay galang sa namatay. Pagkatapos manalo sa round na ito, mas malakas pa ang tawanan ng lahat. Dahil bawat isa ay tumanggap muli ng 17 na milyong piso. Pero bago pa sila lubusang magsaya, dumating na ang mas delikado at mas nakakatakot na ikatlong round. 6 na manlalaro na lang ang natitira. At eksaktong may 6 na tangke ng tubig. Simple lang din ang patakaran. Pumili ng isang tangke at lamusong sa loob. Kapag nagsimula na ang laro, isasara ang takip. Kapag hindi na kaya, maaaring buksan ang takip para huminga. Makakatagal ng walang hininga ang mananalo ng karagdagang 10 na milyong piso. Pero dahil ito ay sugal ng buhay, hindi ito ganon ka-simple. Sa 6 na tangke ng tubig, may isa na kapag isinara ang takip, hindi na muling mabubuksan. Ibig sabihin, ang taong nandoon ay malulunod hanggang sa mamatay. Sabi nila ang mamatay sa pagkalunod ay isa sa pinakamasakit na paraan. Nang marinig ito natakot agad ang estudyante. Pero ang matabang babae tila natuwa pa. At siya pa ang unang tumakbo para pumili ng tangke. Matapos pagmasdan ng matagal, naniwala siyang ang tangke sa sulok ang pinakaligtas. Pero ang nakakapagtaka, hindi inaasahan ibinigay niya ang tangke sa estudyante. At ibinigay pa niya ang kanyang antang-antang sa kanya. Habang siya naman, ay basta na lang pumili ng tangke at lamusong. Sa mga sandaling iyon, sinabi ng doktor na siya ang huling pipili. Samantala nagpakitang talino na naman ang matipunong lalaki. Tinanong niya ang host kung aling tangke ang pipiliin nito. Sabi ng host, kahit sa banyo o barman siya pumunta. Lagi raw siyang pipili ng pwestong malapit sa pinto. Pero agad na pagtanto ng host, na napasubo siya sa sagot at gustong bawiin. Dahil hindi rin daw niya alam ang tamang sagot. Pero biglang tumalon ang lalaki sa tangkeng pinakamalapit sa host. 3 na lang silang natitira. Gusto ni Boy Guapo mapalapit sa estudyante. Kaya pinili niya ang tangke #2. Gusto naman ng babaeng pintor mapalapit kay Boy Guapo. Kaya pinili niya ang #3. Ngayon tangke #4 na lang ang natitirang bakante. Walang magawa ang doktor. Kaya nanginginig siyang lamusong sa loob. Patay na. Yay! Wang alternasyon. Pagkatapos ng countdown ng host, huminga ng malalim ang lahat, at sumisid sa tubig. Otomatikong bumaba ang mga takip ng tangke. Nagsimula na ang oras, para manalo ng karagdagang 10 na milyong piso. Todo tiis ang lahat sa loob ng tangke. Ngayon labanan nito ng tibay ng loob. Pagkalipas ng 50 segundo unang sumuko ang matipunong lalaki. Binuksan niya ang takip at huminga. Maswerte siya, dahil nabuksan ang takip ng tangke niya. Sumunod na ring sumuko ang matabang babae. Hindi rin nagtagal, sina Boy Guapo at estudyante ay nagbukas na rin ng mga takip. Ngayon ang natitira na lang ay si babaeng pintor at ang doktor. Sa kanilang dalawa, isa lang ang hindi makakabukas ng takip. Ibig sabihin, may isang mamamatay sa pagkalunod sa tangke. Sa mismong sandali ng sukdulang pagkapagod, sabay silang dalawa na umahan. Maswerte ang babaeng pintor, nabuksan niya ang kanyang takip. Kawawa ang doktor, sa harap ng lahat, nangisay siyang nalunod sa dumi. Isipin mo na lang kung gaano yun kasaklap. Patay na siya, at baka kayo na ang kasunod. Ganito kalupit ang sugal ng buhay. Walang nakikiramay sa mga namamatay. Sa halip pinagtatawanan pa sila ng iba. Masaya silang nakaligtas na naman. At ito pa lang ang ikatlong round. Ang premyo ng bawat isa ay umabot na sa 24 na milyong piso. Dahil si babaeng pintor ang pinakamatagal huminga, nagdagdagan siya ng 10 na milyong piso. Kapag nasanay ka sa easy money, mahirap na itong bitawan. Sa puntong ito tuluyan nang nabaliw ang lahat. Wala na silang pakialam sa panganib ng laro. Agad nagsimula ang ika-4 na round, mas nakaka-tense. At laking gulat ng lahat may bagong kasaling dumating. At itong lalaking may salamin ay hindi basta-basta. 3 beses na siyang naging kampyon. Ang isang taong nakasali ng paulit-ulit at buhay pa. Maaaring sobrang swerte, o may kakaibang kakayahan. Dahil dito, tumutol ang lahat sa pagsali niya sa gitna ng laro. Hoy, seryoso ka ba dyan? Buong buhay namin ang nakataya dito para makaligtas. Bakit ikaw makikisali lang bigla?
Sagot ng lalaking may salamin. Handa siyang magbayad ng 100 na milyong piso bilang bayad sa pagsali niya. At dahil dito dumble agad ang premyo ng susunod na round. Tulad ng inaasahan ng makita ang pera. Tumigil na rin sa pagtutol ang lahat. At opisyal nang nagsimula ang round. Sa gitna ng kwarto may 6 na upuan. Isa sa mga ito ay konektado sa kuryente. Kapag pinindot ang switch, lalabas ang 10,000 volts ng kuryente. At ang nakaupo roon ay mamamatay agad. Ang oras na ng pagpili ng upuan. Nagpakatalino na naman ang matipunong lalaki. Sinabi niyang ang bagong dating ang maunang pumili. Pero sabi ng lalaking may salamin bago lang daw siya. Kaya ang iba raw dapat ang mauna. Pero hindi inaasahan. Nagkaisa ang mga veterano laban sa kanya. At sabay-sabay nilang sinabi, dapat ikaw ang mauna. At simple lang ang dahilan. Dahil malamang ay nalaro na niya ang round na ito. Gusto ng lahat na obserbahan kung paano siya pipili ng upuan. Nang marinig ito, hindi na nagdalawang isip si lalaking may salamin. Pumili na lang siya ng upuan at umupo. Pero pagkapwesto niya, naglaro agad ng bato gunting papel ang iba. Ang mananalo ay makikipagpalit ng upuan sa kanya. Napangiti na lang si lalaking may salamin. At bukas palad na ibinigay ang kanyang pwesto. Dahil para sa kanya swerte lang ang labanan dito. Walang saysay ang pagiging tuso. Kaya kumuha na lang siya ng ibang upuan. Pinahubad ng host ang sapatos at medyas ng lahat. At pinatapak sila sa metal na sahig. Pagkatapos nagsimula na ang countdown ng laro. Mamamatay. Isinusuka. ARF alternasyon. Panahon mo na. Game over. Natigilan siya. At kayo, baka kasunod na. Isa na namang sugal ng buhay ang kasunod. Sa 5 klase ng kabute may isa na may lason. Kapag kinain ito siguradong mamamatay sa matinding sakit. Ang patakaran, 5 manlalaro ang pipili ng tig-isang bowl ng kabute, pero hindi para sa sarili. Ipapakain nila ito sa iba. Hindi pwedeng tumanggi ang pinili. At kailangang ubusin ang laman ng bowl. Para patas ang lahat, nagbunutan sila ng baraha. Para matukoy ang pagkakasunod ng pagpili. Ang pinakamataas ang unang pipili pababa. Maswerte si matipunong lalaki. Nakadraw agad siya ng king. Ito ang pinakamataas sa lahat ng baraha. Sumunod si Boy Guapo. At ang nakuha niya ay 7. Pero ang pinakawalang swerte ay si matabang babae. Nakuha niya ay 2. Agad siyang pinayapan ng estudyante. Sabi niya di ba mas mababa pa ang A. Pero pagtingin ng estudyante sa sarili niyang baraha, totoong ang A ang nakuha niya. Laking tuwa ni matabang babae. Napahalakhak siya sa saya. Ikaw pala ang nakakuha ng alas. Mas mababa pa pala ang alas kaysa 2. Ngayon si babaeng pintor na lang ang natitira. Ipinakita niya ang kanyang baraha ng may kumpiyansa. At iyon pala ang pinakamataas, Spade King. Bagamat king din ang sa matipunong lalaki. Mas mataas ang spade kaysa sa heart. Kaya si babaeng pintor ang unang pipili. Matagal siyang tumitig sa mga kabute. At pinili ang mukhang pinakadelikado sa lahat. Dahil para sa kanya kung may mamamatay. Hindi siya dapat ang maging biktima. Pinakakinaiinisan niya si matipunong lalaki. Kaya inilagay niya ang bowl sa harapan nito. Sunod na pumili ang matipunong lalaki. Pumili rin siya ng kabuteng makulay. At mukhang kainahinala. Akala ng lahat ipagbabalik niya ito sa pintor. Pero laking gulat ng lahat. Binigay niya ito kay Boy Guapo. Talaga nga namang ang pogi madalas pagselosan ng kapwa lalaki. Ikatlong pumili si Boy Guapo. Ngunit taliwas sa nauna. Ayaw niyang may mamatay dahil sa kanya. Kaya pinili niya ang kabuteng mukhang pinakaligtas. At ibinigay ito kay babaeng pintor. Ngayon nagiging mas kapanapanabik na ang lahat. Dahil sina estudyante at matabang babae na lang ang natitira. Wala na silang pagpipilian kundi piliin para sa isa't isa. Pero laking gulat ng lahat. Ang matabang babae ay walang pakialam at tinanong pa ang estudyante. Kung alam niya kung alin ang may lason. Naputol ang hininga ng estudyante sa tanong na iyon. Ano? Sasabihin ko sa'yo. Agad namang nagdahilan ang matabang babae na sa tagal ng pagsasama nila. Itinuring na raw niyang tunay na kapatid ang estudyante. Isang sugarol gaya niya ayos lang na mamatay. Pero ang estudyante may magandang kinabukasan pa. Kaya gusto niyang ang estudyante ang mabuhay. Pagkatapos ay tinanong niya ito.
Di ba tinuro ng guro nyo sa high school ang tungkol sa lason sa kabute? Subukang alalahanin mo ng mabuti. Ano man ang mangyari, kailangan mong mabuhay. Sa sobrang drama ng matabang babae, napaiyak na lang ang estudyante. Matapos pagmasdan ng mabuti ang mga kabute, napansin niyang ang dilaw sa kanan ang may lason. Ngunit bago pa siya makapagpunas ng luha, naibigay na agad ng matabang babae ang bowl ng lason papunta sa harapan niya. Kawawang estudyante, saka lang niya napagtantong naloko siya. Kumain ka pa ng marami. Anong kalokohan tong ginawa mo? Ang buhay ay isang malaking survival game. Walang makakaligtas kahit kanino ka pa maniwala. Punong-puno ng galit ang loob ng estudyante. Pero huli na ang lahat para magsalita pa. Sa utos ng host ng laro, sabay-sabay nang kumain ng kabute ang mga manlalaro. Kahit gusto mo o hindi. Kahit ayaw mo man ang lasa, kailangan mong ubusin ang lahat. At nagsimula na ang mahabang paghihintay ng kamatayan. Lahat ay naaawa sa estudyante. Pininturahan pa siya ng pulang nail polish ni Pintora. Tuwang-tuwa ang estudyante. Sabi niya ayos na rin na mamatay ng maganda. Pero sa sandaling iyon, nagkaroon ng matinding twist sa kwento. Biglang nahirapang huminga ang matabang babae. At bumagsak siya sa sahig sa sobrang sakit. Ate, matabang ate,